May sapat na biyaya ang Diyos sa iyong pinagdadaanan. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ano ang gagawin mo kapag hindi mo kayang ayusin ang isang problema na hindi mo na maayos? O baguhin ang sitwasyon na hindi mo na mabago? Ano ang gagawin mo kapag may bagay sa buhay mo na sobrang sakit pero wala kang kontrol dito? Ang sagot, ipagkatiwala mo ang sarili mo sa sustaining grace ng Diyos. Kung gusto mong maranasan ang biyaya ng Diyos na magpapalakas sa iyo na magpatuloy kahit may tukso, pagod at problema, ito ang 4 na dapat mong gawin. Una, cry out for God's help. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Kapag nagpapanggap kang kaya mo ang lahat, mapuputol ang daloy ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mong aminin sa sarili mo na hindi mo kaya at sabihin, Lord, hindi ko na kaya to. Sabi ng Bible, God is against the proud, but He gives grace to the humble. So give yourselves completely to God. Come near to God, and God will come near to you. Mula po yan sa James chapter 4 verse 6 and 8 ng New Century Version. At ang pangalawa, fill your mind with God's Word. Punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng Bible araw-araw at hayaan mo itong magpalakas, mag-comfort at mag-encourage sa iyo na magpatuloy. Sabi ng mga awit, I lie in the dust, revive me by your word. Psalm 119 verse 25 ng New Living Translation. Kung ang sagot ay nasa sarili mo lang, matagal ka na sanang nagbago. Kailangan mong tumingin sa Diyos. Siya lang ang may sustaining grace. At ang pangatlo, accept support from God's people. Tanggapin ang tulong ng mga anak ng Diyos. Sabi ng Bible, kapag tinutulungan natin ang isa't isa sa ating mga problema, sinusunod natin ang utos ng Diyos. At ano ang utos ng Diyos? Love your neighbor as yourself. Hindi ka nilikha ng Diyos para mag-isa sa buhay. Sabi rin ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9 ng New International Version. Yung mga kahinaan natin, pinapaalala lang na kailangan natin ang biyaya ng Diyos at ang tulong ng isa't isa. At ang pang-4, hold on to God's promises. Panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Merong libu-libong pangako ang Diyos sa Bible para sa iyo. Isa sa mga yon, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Mula po yan sa Isaiah chapter 40 verse 29 hanggang 31 ng New International Version. I-focus mo ang mga mata mo
hindi lang sa present, kundi sa pag-asa na ibinibigay ng Diyos. Ang sustaining grace ng Diyos ay laging available sa iyo. Kapag may problema kang hindi mo kayang ayusin, don't give up, just look up. Think about this, my friend. In what situation do you need God's sustaining grace right now? Saan area ng buhay mo na kailangan mo ang sustaining grace ng Diyos ngayon? Pag-isipan mo yan. Pangalawa, think about this, my friend. Which of God's promises do you need to claim for that situation? Anong pangako ng Diyos ang pwede mong panghawakan sa sitwasyon iyon? At ang pangatlo, think about this. Who are the godly people in your life who can support you and help you keep going on? Sino sa buhay mo ang pwedeng maging suporta mo para magpatuloy ka? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin natin magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.